Napalaban na nga muli ang pinakamalakas na kalbo mga tol. Galit nga siya na tinawag siyang Cape Balde at talagang winasak niya ang machine gun. One Punch Man Chapter 233 at ang title nga nito ay Contribution. Sa cover page ay makikita natin ang napakalupit na forma ni Saitama at sinasabi nga dyan arriving in the nick of time. Kumbaga tamang-tama nga yung oras ng pagdating ni Saitama mga tol. At yun nagsimula ang chapter mga tol dito sa ginagawang pag-monitor ng mga executive ng Hero Association sa mga nangyayari. Nabigla nga sila dyan dahil sa may dumating na naman daw na panibagong hero. Pati nga si Makoy napapatanong kung sino ba raw ang dumating na yan. Pero hindi niya nga maaninag sa camera dahil sa maalikabok. Kaya sabi dyan ni Makoy ganun pa man daw ang atake ng mga yan hindi aabot kung nasaan siya. Kaya papanoorin niya na nga lang daw ang kahibangan na laban na yan. At mula nga dyan cut na nga sa scene mga tol ni Saitama at ng Machine Gun. Sabi nga dyan ni Machine Gun Mirror umalis na nga raw ang A-Class rank 39 hero na yan. Sabay tinawag niya pa nga itong Cape Balde mga tol at mula nga dyan sabay-sabay na atake ng mga kamay niya yung pinakawala ng machine gun. Habang nakatayo nga lang dyan si Saitama mga tol at wala man lang takot. At kasunod nga niyan, ayan na nga. Bagang! Biglang banat ng napakatinding one punch ni Saitama mga tol. Sa pool ng matindi sa dibdib ang machine gun talsik nga ito habang napamura nga dyan si Saitama at nagtanong kung sino ba raw ang tinatawag nitong Cape Balde. At tinawag niya ang aso lang kalaban niya. So ayun mga tol, ayaw na nga rin ni Saitama na tatawagin siyang Cape Balde. Ang baduy din naman talaga kasi at para bang straight to the point yung hero name niya. At balian nga yung epekto na nabuong organization na hero ng victim kung saan sinali nga si Saitama. At dito grabe mga tol ang reaction ng mga nanunood. Biglang bigla at napahanga na nga lang dyan si Suiko. Hindi nga rin makapaniwala ang mga hero ng victim. Si Sitch at ang mga Hero Association executive talagang natulala rin. Habang nanlaki naman dito ang mata ni Makoy mga tol. At mula nga dyan dito ipinakitang tumalsik nga sa kabila ang machine gun at talagang wasak nga ang tinamaan nito. Nagpatuloy pa nga sa pagtalsik ang kalaban na yan hanggang sa ipinakitang bigla na lamang nag-off yung monitor. At yun pala tumalsik ang machine gun mga tol dito kung nasaan etong si Makoy. Tinamaan nga talaga siya mga tol dyan mismo sa kwarto kung nasaan nga siya nakatago. Habang dito nga sa taas ipinakita si Blue habang lumilipad at napatingin nga siya kay Saitama. Napatingin nga rin si Saitama dyan mga tol at talagang biglang bigla nga si Blue sa mga nakita niya. Dito ipinapakita mga tol yung putas na dinaanan at pinagtalsikan ng robot. Makikita rin natin ang tindi ng tama ng robot kung saan nayupi na nga talaga ang katawan nito at talagang bakat nga mga tol yung suntok ni Saitama. Habang dito ipinapakitang katabi nga si Makoy ng robot at mukhang agaw buhay na nga siya dyan. Nasabi niya pa naman kanina na hindi raw siya maaabot ng atake ng mga naglalaban pero nadamay nga siya sa ginawang pagpatay ni Saitama sa machine gun. Parang karma na nga rin ito kay Makoy mga tol dahil sa may alam nga siya sa mga nangyayari dyan. Talagang dinadon niya nga ng sobra yung Hero Association hindi niya nga alam na meron palang pinakamalakas na kalbo. Dito mga tol muli nga ipinakita yung napakatinding reaksyon ng mga hero name victim. Makikita ang pagtalsik ng mga alikabok dahil sa napakalakas na impact ng suntok ni Saitama at talagang biglang bigla nga dyan at napapanganga ang mga hero name victim. At nasabi nga dyan nila na nagawa raw ni Saitama. Sabi ni Drunkard ang camping araw nilang si Saitama pinalipad ng kalaban na yon. At dagdag pa nga ng ibang executive nga raw nila na yan talagang hindi takot sa kahit na ano. Sabay appear nga dyan ni Saitama sa mga ito at sinabi nga rin nila na nice punch. At sigaw nga nila dyan pupuntahan daw nila yung susunod na town. Habang si Red Nose nga dito napapaisip na para bang napakalakas daw ni Saitama. Dito naman si Chain and Toad at Butterfly DX nasabing nakita nga raw nila at talagang tama raw pala ang sinasabi ni Porte. Habang sa malayo naman makikitang nakatago at nakasilip nga si Blue. Biglang bigla nga siya rito habang sinasabi niya na yun na naman daw. Ang lalaking araw na yun ang siyang kumuha kay Amay Mask at na-witness niya raw ang something na talagang unbelievable. So dyan mga tol masasabi natin na talagang na-recognize na nga ni Blue ang lakas ni Saitama. Kaya ganun alam ni Blue kung gaano kalakas ang nakalaban na yun ni Saitama ang machine gun mirror. At sa isang suntok mga tol talagang winasak at pinalipad nga ito ni Saitama. Si Suiko
Anyway ko naman dito pinipisil nga yung pisngi niya. Siguro para mapatunayan na talagang totoo nga yung mga nangyayari at hindi siya nananaginip. Dito naman sa mga executive talagang hindi nga sila makapaniwala dahil sa natalo na nga raw ang machine gun. At ang spekulasyon nga agad nila mga tol, maaaring si Mr. King daw ang may kagagawan. So basta may natalong napakalakas na kalaban, talagang kuha nga agad ni King yung credit. Pero may nagsabi nga rin dyan mga tol na hindi pa nga rin daw nila makontak si King. At yun, ipinakita nga si King dito mga tol kung saan patuloy nga lang yung paglalaro niya. At naramdaman niya nga raw na parang bigla na lamang yumanig yung kwarto niya. At pagtingin niya sa cellphone niya, 104 missed call na yung natanggap niya. At nasabi niya na nga lang dyan na mukhang masama na nga raw yung mga nangyayari. Dito naman pinapakitang pagod at hingal na nga si Black S at Ruber. Napatanong nga si Black S kung natalo na ba raw ang kalaban at biglang tuwang-tuwa nga sila rito at nagyakapan at nasabi nga dyan ni Black S na nagawa nga raw nila ni Ruber. Nagawa raw nilang protektahan yung tahanan nila. Habang ipinapakita nga rito mga tol ang napakagandang doghouse ng dalawa. Dumaan naman dito sa may tren ang mga hero ng victim at nagtanong nga ang mga pasahero kung ano ba ang mga pangalan ng mga heroes na yan. Sasabihin na sana ni The Great Degenerate yung hero name niya pero napaehem nga siya dyan at sinabi niyang Hero Name Victim Association nga raw sila at kinagagalak niya nga raw na makita ang mga tao na yan. Nagtataka naman ang mga pasahero mga tol at weird nga raw ang pangalan ng mga ito pero nagpasalamat nga sila dyan at tuwang-tuwa sila dahil sa natalo nga ng mga ito ang kalaban. Dito naman si Popoy napapatanong kung epektibo ba raw yung defense system niya. Kung ganun mukhang kailangan niya nga raw ng expansion. Pero nagtataka nga siya dahil sa wala siyang in-install na canon sa defense system na yon. Okay nga lang daw na tumaas yung reputation niya pero kailangan niya raw ma-figure out yung actual hero na siyang tumalo sa kalaban. So hindi siguro na-detect ni Metal Knight mga tol na hindi na nga gumana yung defense system niya dahil sa winasak na nga ito lahat ng machine gun. Akala niya gumagana ang mga ito pero ang umaatake nga sa machine gun si Ruber at Black S. At hindi niya alam kung sino ba talaga yung actual hero na tumalo sa machine gun. Anyway dito nakapasok na nga sa Hero Association etong si Saitama at agad niya nga pinuntahan dyan ang dalawang alaga niya na si Black S at Ruber. Kinamusta niya nga ang dalawa at tinanong kung okay lang ang mga ito dahil sa malakas na ingay. Sagot naman ni Black S wala nga raw problema at tinatawag niya ang boss si Saitama. Sabi naman ni Kalbo mabuti raw kung ganun at biglang inilabas niya nga dyan ang dog food at pasalubong niya nga raw yan sa dalawa. At dito ipinapakitang pinapakain na nga ni Saitama si Ruber at Black S. At mukhang nagugustuhan at sanayin na nga si Black S mga tol sa dog food na pinapakain sa kanya ni Saitama. Habang sa background nga nila dyan may nag-uusap ng mga tao kung saan may narinig nga raw ang mga ito na merong third hero function ang nagpakita at natalo nga raw ang isang disaster level dragon threat sa isang suntok. At ang pangalan nga raw ng mga ito Hero Name Victim Association, parang ganun daw. So ayun mga tol, talagang sumikat nga ang Hero Name Victim Association dahil sa ginawang matinding suntok ni Saitama sa machine gun. Hindi man direktang na-recognize ng mga tao na si Saitama ngayon pero at least kasama nga si Saitama sa grupo ng Hero Name Victim. So inangat nga ni Saitama yung mga kasama niya nang hindi niya naman sinasadya. So yun nga lang mga tol ang kabuuan ng video to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!